2 Timothy. Chapter 2, verse 22, and we will be reading 2 verses. And the other one is 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Just mark it down. And let's read. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on in the Lord out of a pure heart. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. There hath no temptation taken you, but such is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Tayo po nalangin. Dakilang Ama, salamat po sa hapong ito. Pagkalooban niyo po kami ng kahabagan. Dalangin po namin maintindihan namin ang mensahe mo. Ito po ay pagnanais mo sa amin upang kami po ay magtagumpay, at nais mo kami po ay matulungan mo sa pananampalataya upang kami po ay lumago. Salamat po, anumang pinagdadaanan namin ngayon ay makatulong ang inyong pong salita upang kami po ay magkaroon ng katugunan galing sa inyo. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Bago ka umupo, ibatiin mo yung katabi mo. Happy Lord's Day. Ayan. With a smile. Ayan. Talo ka na. Yan. Okay, please be seated. The topic of our message for today came from our pastor's defeating temptation. Defeating temptation. Yan. Ito po ay hindi na rin bago sa atin, no? At alam natin na lahat tayo ay capable of being tempted. Una, gusto ko maintindihan nyo na lahat ng mananampalataya ay merong temptation. Tama po ba? Okay. Tama. Pangalawang magandang balita, there's always a way out. Laging merong paraan ng Diyos para ikaw ay makawala. And sometimes, alam natin, pagka minsan yung temptation ay napakalaki, no? Kumpara doon sa pananampalataya, para gibain mo yung temptation. Anyway, pag sinabi nating temptation, hindi pa po ito kasalanan. No? Hindi ito kasalanan. But when you fall into temptation and you decided to do it, and that becomes a sin. You are being tempted. So, pagka minsan, iniisip natin, napakalaki ng temptation ko. Pero hindi totoo yan no? Ang Diyos hindi magbibigay sa'yo ng temptation na mas malaki sa'yo. Ang lahat ng mga yaan ay inaalaw ng Diyos sa ating mananampalataya. Sa mga unbeliever, hindi na yan problema sa kanila. Okay? Hindi na yan ang problema nila. Gawin man nila o hindi yung mali, walang problema sa kanila. Bakit? Alam naman nila na hindi naman sila, alam naman natin na wala namang temptation sa kanila na talagang, kumbaga sabihin natin, normal sa kanila. No? Normal sa kanila yung magmura, normal sa kanilang manakit, normal sa kanilang makipag-away, at marami pang iba. Pero sa mananampalataya, hindi. No? Hindi. It's not normal na makita yun. At ang Panginoon ay nangako na kung saan hindi Kanya ilalagay sa isang sitwasyon na hindi mo kayang i-handle. Do you believe that? Wow. Alam mo, may tinanong ko si Preacher Mark noong nakaraan. Tinawagan ko siya, anong title ng message mo? Sabi niya, Sir, growing in temptation? Something like that. Sabi ko, tingnan mo nga yung may tanong lang ako sa'yo, nag-quiz lang ako sa sarili ko, no? Pinag-aaralan ko lang. Nakalagay doon sa Matthew chapter 4, verse 1, nakalagay kasi doon na si Jesus Christ ay tinempt ng spirit, no? ng devil. No? Naalala niyo yun? Matthew chapter 4. Tingnan natin ha. Ano lang to, mamaya pwede niyo sagutin. No?
Pero hindi ko muna ibibigay yung sagot. Pero sagutin nyo, tingnan nyo kung paanong sagot. Okay? Matthew chapter 4, verse 1, sabi doon, "Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil." Notice that. Sino ang nag-led kay Jesus sa wilderness? Anong purpose? Is to be tempted by the devil. Sino yung nag-led kay Jesus Christ? Yung Spirit, the Spirit of God. Okay? Kung makikita mo yung Bible mo, capital S yan, that's the Spirit of God. Maybe that's Holy Spirit, the work of the Holy Spirit. Into the wilderness, ang purpose niya ay what? To be tempted of the devil. Now, merong prayer si Jesus Christ na binanggit siya sa Matthew chapter 6, verse 13. Nakalagay doon, alam niyo naman yung prayer. Nakalagay doon sa verse 13, "And forgive us our debts and forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen." Alam mo, si Jesus Christ mismo, ang prayer niya, lead us not into temptation. Pero yung Holy Spirit dito, nilead siya into temptation. Bakit? Ayan, yung mga, si Preacher Moring, magaling sumagot dyan eh. Kasi ito yung mga galing sa seminary. No? Bakit gano'n, no? Yung Spirit pa ang nag-lead kay Jesus Christ into temptation. May purpose ba yung, ano bang gusto niyang mangyari? Gusto niya si Jesus Christ ba ay ma-fall into temptation? Diba? Yung ba yung gusto niyang mangyari dito? So, mamaya na natin sagutin yan. No? O kaya mamaya, tanong nyo sa mga preacher nyo, anong sagot? Bakit ang prayer ni Jesus Christ, and lead us not into temptation, yung Spirit, niled siya into temptation. Okay, mamaya na natin papasadahan yan habang nag-iisip kayo. Gising pa ba kayo? Yan. Parang inaantok si Cutie Yan. Amen. And gusto ko makita nyo na para tayo ay manalo dito, no? Kinakailangan alam natin ang salita ng Diyos. That's number 1. He will not permit any temptation that could not overcome. However, we must do our part by practicing. May practice kinakailangan. Alam mo, kahit anong larangan ng labanan, kung gusto mong manalo, dapat may practice ka. Ano mang event yan, ano bang sports yan, kinakailangan may practice ka. Pag wala kang practice, sorry. In the same manner, mga minamahal, in fighting and defeating temptation, kailangan mo mag-practice. Alam mo, mapapansin natin ang ating pastor, nagtataka ba kayo bakit every Sunday nagpupunta tayo sa simbahan palagi? Bakit? Pwede namang hindi. Nagkakaroon kami ng biruan. Minsan, pag umatid kami ng conferences, tapos sasabihin namin, nakailang mensahe na ako napakinggan. Palagay ko, graduate na ako. Nakailan na? 5 pastor, 6 na pastor napakinggan mo. Sapat na yun. Okay na, hindi na ako magsisimbahan the following Sunday. That's enough. Pero hindi eh. No? Hindi po eh. Kinakailangan ay patuloy, parang pagkain niya, na patuloy tayong sinusustain ng ating kinakain para mabuhay yung physical na katawan mo. Subukan mong wag uminom, madidehydrate ka. Tama po ba? Subukan mo kumain ng physical na pagkain o pagkain, ng kanin or what. Definitely mamaya dehydrate, wala ka ng lakas. Ganon din po ang ating kalagayan spiritually. Kinakailangan natin ng patuluyang pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. That's why we are always encouraged to attend. No? So ngayon, pag-aaral natin yung 4
na biblical keys to defeating temptation. Nandiyan na po ba kayo? Tatapusin agad natin to. Alam ko, excited na kayo sa camp eh. No? May dyan na yung mga drama nyo. Alam ko, nandiyan na yung mga pinaghahandaan natin. No? At number 1, ano yung unang babanggitin ko na po yung mga puntos, no? Una, 4 biblical keys to defeating temptation. Number 1, refocus your attention on something else. That's number 1. Number 2, reveal your struggle to a godly friend or support group. That's a good point. Number 3, resist the devil. Number 4 and the last, realize your vulnerability. Vulnerability. Yan. Tapos na po yung mensahe natin at mananalangin mo na po tayo. Nagpalakpak ang lahat. Ayos na. Ayos na ba? Parang natuwa kayo Parang nagustuhan nyo yung mensahe, no? Anong natutunan, sabi ni Pastor? Anong natutunan nyo? Yun po. Ang bilis na po namin. 5 minutes lang. Tapos na yung mensahe. Okay na po kami. No, hindi pa po. Tingnan natin, ano yung makukuha natin sa lesson number 1. Okay? Refocus your attention on something else. It must surprise you that nowhere in the Bible we are told to resist temptation. Hindi po We are told to resist the devil. Hindi mo kayang resist yung temptation. Sabi ng Bible sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Sabi niya, pasakop kayo sa Diyos. Para ikaw ay ma-resist mo yung devil, kinakailangan you submit first yourself to God. Hindi pa pwedeng baliktarin natin, you resist the devil, you submit. Mali. Kinakailangan, ma-submission ka muna sa Diyos. Mayroon ka munang obedience sa Diyos. Instead, we are advised to refocus our attention because resisting a thought doesn't work. It only intensifies our focus on the wrong thing and strengthens its allure. Parang alam niyo yung kumunoy? Sino kakaalam ng kumunoy? Ayan, sila tatay. Wala nang, kasi puro na patag ngayon Ang tawag sa English, no? Quicksand. Yan, sabi nga ni, quicksand. Okay. Ito yung putik na malalim. Na pag ikaw ay lumubog dyan, habang ikaw ay gumagalaw, lalo kang lumulubog. Okay? Parang sa disyerto, mga talagang sand yan, malalalim, habang gumagalaw ka dyan. No? Sa atin naman, sa Pilipinas, may mga part yung lubluban ng kalabaw ba? Alam nyo yun? Diba? Kaya, pag gusto mong lublob sa kalabaw, makumunoy, subukan mong nilulubluban ng kalabaw. Hanggang dito yun sa kanila Pero pag malalim yun, hindi ka makakaahon doon. Mamamatay kang buhay. No? So every time, parang ganyan po yung temptation. Every time you explain, every time you try to block a thought out of your mind, you drive it deeper into your memory. By resisting it, you actually reinforce it. Ganon din po yung mga temptation, mga minamahal. You don't defeat temptation by fighting the feeling of it. The more you fight the feeling, the more it consumes and controls you. Habang nilalabanan mo siya, you strengthen it every time you think it. Pinapalakas mo lang siya habang iniisip mo siya. Kaya nga po, kung ang temptation po is always begin with a thought, the quickest way to neutralize its allures is to turn your attention to something else. Nakakita na, ito alam ni Doc Ong to, no? Pag tinitrain yung mga aso, ang ginagawa nila, no, para makapag-concentrate yung aso o kaya matrain mo siya ng gusto, no?
yung paborito niyang buto, sabi natin pagkain, yung bait na binibigay sa kanya, reward, no? Para hindi niya kainin yan, titingin lang sa mata ng kanyang trainer yan. Titingin lang yan. Hindi siya titingin sa lahat. Mag-focus lang siya sa mata ng kanyang trainer. You see? Para hindi niya makain yung paborito niyang karne. No? Ganon din po yun. Every time you think about it, mas lalo kang nabibihag ng temptation. Don't fight the thought, just change the channel of your mind. Change. Kasi kung doon ka nakatingin, lalo ka lang ma-attract. Nakakita ka ba ng babae, ito sa mga lalaki, nakakita ka ng dumaang, magandang chicks dyan? Anong ginawa mo? Hanggang sa makaliko, hindi mo tinantanan. Naranasan niyo yun? Maniwala ako sa inyo. Sabi niya, para yung kanta na, lingon ka lang pag may babaeng dumaan. Di ba? So, the first step of defeating temptation, the battle of sin is won or lost in your mind. Okay? Yung panalo at pagkatalo ng temptation, nagsisimula yan lagi sa isip. That's why sabi ni Job, sabi niya sa Job 31:1, I made a covenant with mine eyes. Why then should I think upon a maid? Alam mo yung sinulat ito, wala namang wala namang mga sex bomb dun Walang Pero makikita mo, pag sinabing maid dyan, katulong yan Lahat ng mga katulong nila magaganda. Definitely. No? Definitely, napakagaganda niyan. Lalo-lalo na sa bansang napakaganda ng mga babae diyan. No? Sabi niya, I made a covenant. Lord, hindi ako titingin dito, hindi ako pagnanasaan to. Kaya nga po, pagka minsan, ikaw ba nanood na ng isang tinatawag na advertisement sa television? Maya-maya, kanonood mo, mamaya gutom ka na. Diba? Sino sa inyo ang madalas nanonood ng cooking show, diba? Later on, yung niluluto niya, niluluto mo na rin. Gusto mo rin subukan. Diba? Bakit? Apektado tayo ng ating nakikita. Sabi nga sa Lamentation, mine eyes affected my heart. Diba? So, we naturally move toward whatever we focus our attention. The more you think about something, the stronger it takes to hold on. Nasabi mo na ba sa sarili mo, magda-diet na ako? Di ba? Nasabi mo na ba yan? Magda-diet na ako at kasasabi mong diet, mamaya-maya, nangyayari, kinakanta mo na, hindi ka napapayat. Di ba? Bakit? Nakafocus ka dun sa pagkain The more you think about it, later on, yung iniiwasan mo, yun na yung nangyayari sa'yo. Di ba? O hindi ako magkakamali, mamaya-maya. Hindi ko gagayahin pagkakamali niya. Maya-maya, yung sinasabi mong hindi mo gagayahin, ginagaya mo na. Kasi doon ka nakatuon Diba? Napaka-classic example niyan. Nakikita mo yung taong tumitingin lagi sa timbangan. Diba? Parang ang bigat-bigat ko na Parang maya-maya, siya na yung kain ng kain. Bakit? Nandun kasi yung attention mo Nandun lagi Kaya ako hindi ako kumukuha ng timbangan. Bakit? Alam ko tataba ako Pero pag walang timbangan, alam ko na, papayat ako. Di ba? So hindi kasi pamantayan yan So mga minamahal, gusto ko makita natin na
It keeps you focused on what you don't want. Nakafocus ka dun sa ayaw mo. Diba? Ayaw kong kasama ka, kasi ganito siya. Ayaw kong kasama to kasi ang sungit niya. Maya-maya, ikaw ganun ka na rin. Kasi nakafocus ka dun sa ayaw mo. At parang ina-announce mo na parang sinasabi natin na hindi ko gagayahin yung ginawa ng tatay ko. Hindi ko gagayahin yung ginawa ng nanay ko. Maya-maya, you repeat it. Ginaya mo na. Diba? Nagaya mo na. Diba? Pansinin natin, yung mga lagi nating pinapakinggan, lagi nating kung saan nakafocus ang ating mata, yun ang nagka-capture lagi ng attention mo. Pansinin mo yung mga bata na laging nanonood ng mga pelikula, di ba? Minsan, nakakita ka ba na naglalaro ng ML o kaya ng video games o kaya, kung ano yung hilig nung talaga namang dalang-dala siya ng bakit? Nandun yung kanyang attention. Okay? What gets your attention arouses your emotions. Then your emotion activate your behavior and act on what you felt. The more you focus on it, sabi na, I don't want to do this, the stronger it draws you into its web. Bakit? Kasi nakalagay, once we ignore the temptation, is far more effective than fighting it. Once your mind is on something else, the temptation loses its power. Pag nawala na dyan ang attention mo, nawawala yung kapangyarihan ng temptation sa'yo. Sometimes it means physical living a tempting situation. At one time, si Dandan, kasama namin ni Ruby, nandun kami sa mall, sa MOA, andito yung Toy Kingdom, nandito yung bilihan ng mga damit. Alam mo yung bata, napakagaling. Alam niya kung saan yung bilihan ng laruan. Alam mo ang ginagawa niya? Medyo kaugali kasi ito ni Che. Parang, anong ginawa niya? Palayo kami, papabalik na kami ng parking lot. Uuwi na kami agad. Pero siya, nandun lang. Umistedy lang siya na gano'n. Alam mo bakit? Sabi niya, hindi aalis yun, nandun lang yun. Alam mo na kung bakit? Kasi alam niya, yung Toy Kingdom at Kingdom Toy, nandun lang sa gilid na yun. Ang mali, doon namin siya naidaan dati at naalala niya yun. Nandun yung attention niya. The more you focus on it, hindi siya hihinto. The same manner, mga minamahal, ganun din tayo. Diba? Ano yung nagiging temptation sa'yo? No? Ano yung tempting temptation na dumarating sa buhay mo? Okay? So, ikaw ba, pagkagising sa umaga, ang temptation mo ba ay manood agad sa social media? Diba? Ikaw ba, kung alam mong natetempt ka sa mga taong kasama mo na maraming mga kinikwentong kung ano-ano, it's time to you to move. Umalis ka na dyan. Diba? Pag ikaw ay mananampalataya, nung ako ay na-save, ang malaki impluwensya sa akin yung barkada eh. Yung sugalan, nandito lang sa gilid mo eh. Lahat ng mga salita na pwede mo marinig sa kanto, lahat ng bad words, doon mo maririnig. Diba? Hindi ka exempted doon. Hindi ka exempted. Pero mapapansin mo, ang hirap umalis doon sa ganong sitwasyon. Anong ginawa ko habang nagpapatuloy? Refocus. Refocus. Do whatever necessary to turn
your attention on something else. Spiritually, your mind is your vulnerable organ. Para ma-reduce yung temptation, keep your mind occupied with God's Word. The other, good thoughts. Keep your mind occupied with God's Word. That's why, inilalagay lagi sa atin, you have to keep memorizing. Kasi may mga panahon na makakalimutan mo yung mga sinabi ng nanay mo. Pero dapat merong kang baon na salita ng Diyos. Alam mo, nung tinem si Jesus Christ, no? Hindi naman siya ang ginamit lang niya ay walang iba kundi ang salita rin ng Diyos eh. Although yung devil nung tinitempt siya, of course, Word of God din yung gamit. Pero ang kinakailangan sagutin doon, Word of God din. No? That's why makikita natin, you overcome evil with good. That's why sabi ng Romans chapter 12 verse 21, sabi po dyan, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Satan can get your attention when your mind is preoccupied with something else. Preoccupied. That's why the Bible repeatedly tells us to keep our mind focused on God. Focus on the Lord Jesus Christ. No? Kaya mapapansin natin na pag madali tayong mag-give up because ang focus natin, kasi makikinabang tayo dyan eh. Kasi masaya dyan eh. Alam mo, once we define the temptation, it means anything that promises satisfaction at the cost of your obedience to God. Why? Because yung kasalanan masaya. Walang kasalanang hindi masaya. What does it mean? Ibig sabihin, temptation, enticement to disobedient to God. Enticement yan para maging disobedient ka sa Diyos. That's why you have to keep looking sa Panginoon. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author of and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ano pa sabi ng Bible? 2 Timothy chapter 2 verse 8, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay, binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 8, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuti, ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyong mga bagay na ito. Sabi niya, ano man yung maganda, sabi niya, lahat ng ito, yun ang iisipin mo. Alam mo bakit maraming nakikipag-away sa kalsada ngayon? Diba? Bakit? Iniisip laga nila, kapag may ganito gagawin ko, lalaban ako. Diba? Nung nakaraan, kumuha ako ninutusan ako ni pastor papunta ng Marilao, Bulacan. Tapos dadaling ko yung item sa silang. Alam mo yung item na yon? Yung baboy ramo. No. Tatawa kayo. Regalo ni pastor yun kay Pastor Fajardo. Pastor Pagarigan. So kunin mo to, dali mo to dyan. Diba? Alam mo, ang sabi ni pastor nag-report ako sa kanya, ingat ka mag-drive. Tapos, pag may kaaway ka, huwag kang bababa ng sasakyan, ganyan. Pinalahanan ako eh. Baka mamaya alam mo yung tendencies ng mga drivers. Diba? Pag konting nagit-git ka lang, alam mo yung temptation na you want to get over.
Hindi ako papayag na hindi ako makaganti, maka-overtake o makagitgitan to. Gaganti din ako. Diba? Yun ang tendency lagi namin eh. Kaya lang, hindi maganda. No? Hindi magandang tingnan isang Kristiyano nakikipag-away sa kalsada. Diba? If you're serious about defeating temptation, you must manage your mind and monitor your media intake. Pagka minsan naapektuhan tayo ng ating pinanonood, diba? Masyado tayong dramatic. Masyado tayong ma-aksyon. Kaya pagka minsan nilalabas natin to sa ating buhay. Oh, makakita ka ng bata, nanood ng cartoons, mamaya-maya, yung kulit nung pinanood niyang cartoons, yun na rin siya. Nagaya niya. And to the point, ito hindi marunong magsalita ng mga bad words yan. Pero bakit mamaya natututunan nila? Yes. Makikita mo, naglalaro sila dyan. Sila Momon, sila Dandan, sila Russell, sila mamaya may nagsusumbong, Sir, may bad words po siya. Ano mo kung saan, tinuruan ba na magulang yon? Tinuruan ba nung walang mabuting magulang magtuturo ng ganong salita? Pero bakit natutunan? Kasi apektado ng kanyang napanood at narinig. So the wisest man who ever lived warned in. Diba? Sabi ng Bible, Proverbs 4:23, sabi niya, keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ingatan mo raw yung puso mo ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Don't allow trash in your mind indiscriminately. Maging mapili ka. Maging mapili ka kung ano yung iisipin mo. Sapagkat kung ano yung isipin mo, yun ang magiging habit mo. Kaya that's why sabi ni Paul, 2 Corinthians chapter 10 verse 5, casting down imaginations in every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Diba yun naman ang goal ng temptation? Anything that promises satisfaction at the cost of your obedience to God. This takes lifetime of practice, mga minamahal. Sabi ko nga sa inyo, araw-araw may temptation. Araw-araw may pakikipaglaban. Pero kinakailangan mong manalo. For you to win is to practice. Practice godliness. This takes lifetime of practice, but with the help of the Holy Spirit, you can reprogram way to think. Reprogram. Kaya nga, yung mga mali nating kaisipan, nire-replace natin ng salita ng Diyos. Habang meron tayong kamaliang isip, ang ginagawa ng salita ng Diyos sa atin ay pinapalitan ito. Pinapalitan ito. Kasi bakit? Ang dami nating naririnig eh. Ang dami nating pinapanood. Ang dami nating nababasa na hindi ito kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. That's why ang Panginoon nagre-reprogram sa isipan natin. No? Lalo na pag ikaw ay na-save, no? Nung mas marami kang maling kalokohang ginawa nung unbeliever ka. Oh. Hanggang ngayon, pagka minsan, yung bagay na pinagsisihan mo dati, yun pa rin yung temptation mo hanggang ngayon. So number 1, refocus your attention on something else. Change the channel for you to defeat temptation. Number 2, reveal your struggle to a godly friend or support group. No? Maganda yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ba? You have to reveal it. You don't have to broadcast sa buong sanlibutan kung ano yung nangyayari sa iyo. But you need at least one person you can honestly share your struggles with. Kinakailangan mo that's why pumapasok dyan yung mga preachers eh. Pumapasok dyan yung mga barkada eh, nasa loob ng simbahan.
Sino yung barkada mo? Sino yung nakakasama mo? Diba? Sino yung lagi mong kasama? Baka mamaya yung nakasama mo, yun pa yung nag-uudyok sa'yo. No, hindi mo siya kailangan. Hindi yung pagkamisan yung struggle mo na ikikwento pa sa iba. Hindi ito yung kinakailangan natin. Sabi ng Bible, bakit? Bakit kailangan natin yung godly friends natin? Sabi ng Ecclesiastes chapter 4 verse 9, dalawa ay maigis sa isa, sapagkat sila ay may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sabi niya, two are better than one. Sabi ng verse 10, sabi niya, for if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth, he hath no other to help him up. Diba? O sino yung nagbibitbit sa'yo para maging mabuti? Diba? If you're losing the battle against persistent bad habit, addiction, or temptation, you're stuck in repeating cycle of good intention. Failure, guilt, you will not get better on your own. You need the help of other people. Kinakailangan mo ng tulong ng iba. May mga temptation that only overcomes with the help of partner who prays for you, who mag-i-encourage sa iyo, and hold you accountable. Ang kinakailangan natin mga minamahal, isinasama mo yung mga godly friends mo. Na siya yung magre-remind sa'yo, ito yung kulang mo, ito yung dapat mong gawin. Bakit? Authentic honesty, fellowship, is antidote to your lonely struggle against those sin that won't budge. Mga minamahal, pansin mo, bakit na-improve ka na ngayon? Bakit yung dating kalokohan mo ay nabago ng Panginoon? Bakit? Kasi binago mo yung atmosphere mo. Binago mo yung mga kasama mo. Ngayon, meron ka ng ka-prayer partner. Meron nang tumitingin sa'yo. May nagbibisita na sa'yo. Huwag mong aalisin yung sarili mo sa mga taong yan. Pagka minsan nasasaktan ka, na-offend ka, pagka minsan na pipikong ka sa kanila, pero don't. Kailangan mo sila. Pag tinisita ka na mali ka, pasalamat ka kasi may nagko-correct sa'yo. May nagtatama sa'yo. That's why sabi ng Bible sa James chapter 5 verse 16, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at panalangin sa isa't isa ng iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang magagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Diba? Sabi niyo, confess your faults one to another. Oo. Kinakailangan mo ng tao na mapag-rely mo ng sarili mo. That's why, ang solusyon ng Panginoon, don't repress it. Confess it. Don't conceal it. Reveal it. Habang tinatago mo yan, mga minamahal, hindi ka matutulungan ng Panginoon sa buhay mo. Revealing your feelings is the beginning of healing. Di ba? Hiding your hurt only intensifies it. Problem grows in the dark. Mga minamahal, yung problema, it grows in the dark. It becomes bigger and bigger. Lumalaki siya ng lumalaki. But when exposed into the light of truth, mag-shrink yung problem. Diba? So, kinakailangan natin ng tao na makakatulong sa atin. Kaya nga, may preachers kayo. May kaibigan ka dito. Diba? Kailangan mo sila. Kailangan mo ng taong magpapayo sa'yo. Satan wants you to think that your sin and temptation are unique, so you must keep them in secret. Dapat may kaibigan ka talaga eh. Kasi sinasabi ni Satan, unique yung ano mo, hindi mo kinakailangan sila. Kaya mo mag-isa yan.
Mali. The truth is we are all in the same boat. We are all fight the same temptation. That's why sabi niya, 1 Corinthians 10:13, ito po yung text natin kanina, there hath no temptation taken you, but such as common to man, and God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. Alam mo, na binanggit ko kanina, si Jesus Christ, kung bakit siya niled ng Panginoon into temptation, inalaw ng Panginoon to lead into temptation si Jesus. Bakit? For a greater purpose. Sapagkat mas may malaki pang temptation na daranasin ng Panginoon maliban sa temptation na binigay sa kanya ni Satan. Mas mahirap. Kinakailangan niyang magtagumpay sa temptation na yon para matagumpayan niya yung temptation niya sa cross. Kung si Jesus Christ nag-give up at hindi niya nakita yung purpose na yon, mga minamahal, wala tayong salvation. Wala tayong kaligtasan. It so happen, ang Panginoon nagtagumpay sa temptation. Bakit? Tao siya eh. Yung katawan niya marupok eh. Madali mag-give up yun eh. Di ba? Sa cross, sabi niya, Panginoon, kung pwede lang. Kung pwede lang. Alam niya kasi na ang Panginoon ay mamamatay. Yung mahirap mamatay sa cross. Mahirap pumunta sa Calvary, susugatan ka, sasaktan ka. Nakita niya kung paano hagupitin yung mga taong papunta doon. At yung hirap nung ikaw ipapako sa cross, just try to imagine yung buto mo, 'di ba? Yung laman mo papasukan ng ipapako ka. Hindi torture 'yun sa isang tao. Pero makita natin, no, ang Panginoon ay nagtagumpay. Kaya nga inalaw ng Panginoon. That's why sabi and lead us not into temptation. Ang talagang ano doon, wag mo kaming hayaang mahulog sa tukso. That's the prayer of Jesus Christ eh. Lord, we are tempted, pero don't lead us to commit temptation. That's the prayer of the Lord Jesus Christ sa bawat isa. So sabi ng bakit? Alam natin, no? For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo may kasalanan. Walang tao dito na hindi nagkamali. Lahat tayo dito nakagawa ng kamalian. Walang perpektong tao dito. Millions have felt that you're feeling and you face the same struggles you're facing right now. The reason we hide our faults is pride. Kasi bakit? Kaya ko to. Under control ko yung sitwasyon. The truth is, whatever you can talk about is already out of your life. Yung hindi mo kayang pag-usapan, hindi mo na kaya kontrolin yun. Problems with your finances, di ba? Pag ikaw ba pinagkatiwalaan ng salapi, anong gagawin mo? How about your marriage life? How about problems with your kids, your thoughts, your sexuality, your secret habits, or anything else? Diba? If you can handle it on your own, you would have already done so. Willpower and personal resolution are not enough. Yung sarili mo lang. Some problems are too ingrained, too habitual. May mga problema tayo na habitual. Diba? Habitual. At it's too big to solve on your own. Napakahirap solve ng sarili mo lamang. Kinakailangan mo ng small group or accountability partner who will encourage you, support you, pray for you, and love you unconditionally, and hold you accountable. Kinakailangan mo niyan eh. Kinakailangan mo ng mga taong yan.
That's why, gusto ko makita natin, mga minamahal, you don't repress it, confess it. Don't conceal it, reveal it to the people na pinagkakatiwalaan mo. Let me ask you this question. What are you pretending is not a problem in your life? What you are afraid to talk about? Ano yung natatakot kang ikwento? That's why sabi ng Bible, but He giveth more grace. Wherefore, He saith, God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. So mga minamahal, you have to reveal it. Kaya nga, nung ako'y nagsisimula sa pananampalataya, nalaki ng katulong ng kaibigan eh. Nandun si Pastor Manuel, di ba? So, nandun si Sir Alex, wala pa kami. Mga kakaning itik pa lang kami noon. Pero nakatulong yung mga kaibigan mong ito. Ngayon, mananampalataya ka na, may mga dabarkads ka, katulad di kayo Moreng, na hindi ako iniiwanan kahit kailan. At lagi akong tinatawagan. Bakit kailangan ko siya? Minsan, pag nagdi-discuss kami ni Sir Moreng, I reveal struggle sa kanya. No? Pero nga, resistant ka pa rin pagka minsan eh. Di ba? Resistant ka pa rin eh. Pero you need them. Kailangan mo sila. Kailangan natin support group. That's why, napaka-importante mga minamahal ng group meetings. Napaka-importante niyan. Kaya pag ikaw ang temptation mo not to attend, wala na, talo na. Diba? Anong temptation mo? No? Ngayong week na to, ano yung naglalaro sa isipan mo? Hindi ako pupunta sa camp. Diba? Hindi ako sasama sa camp. Kasi marami akong pangangailangan. Pero wala akong pera. Kulang ang pera ko. Sino sa inyo ang kulang pa ng pang-comfy? Taas ng kamay. Oh, grabe, no? Walang nagtaas ng kamay, kunti lang. Taas ang kamay. Uy, Ayesa, kulang ka pa? Andiyan si Tito Bernie, oh. Sino ba? Ayan, yan. Uy, tol, kamahiya. Yan. Pinataas ko lang kayo, pero hindi ko kayo. Ikaw, cutie, mukhang ayaw mo sumama. Ha? Parang hindi kayo interesado, ha? Ang temptation mo, hindi sumama ng camp. Pero the more you focus on it, hindi ka talaga makakasama. Bakit? Ha? Kasi nilalagay mo na sa puso mo, nagkakaroon ka ng barrier. Hindi ako sasama kasi kulang ako. Mga minamahal, ang tagal-tagal na nating nagka-camp, laging kulang yan. Sabi nga ng Bible, come short. Pero nakalagay din sa Bible, the just shall live by faith. May klipang kamay para hindi ka sustain ng Panginoon. Diba? May mga tao nga dyan, may mga membro tayo, ang ginagawa nila, naglalabada yan. No? Para makasama lang. Bakit? Nakalagay na sa kanyang isipan, sasama ako. Hindi magiging temptation yung hindi ko pagsama. Diba? Yun ang struggle mo ngayon eh. Marami kang, palagay ko, marami kong importanteng gagawin. Kulang yung pera ko. Sirain mo muna yan. Tingnan mo muna, mamaya, yung kasagutan sa tanong mo sa Panginoon, matatagpuan mo sa camp. You see? Yung iniiwasan mo, nandun pala yung sagot ng Diyos. Diba? Yung bagay na inaayawan mo, nandun pala yung kasagutan. Nandun pala yung solusyon. Lagi mong minamagnify, kulang. Kapos. Kulang. May busy ako. Alam mo, pinakamahirap igibain yan eh. Bakit?
Nilalagay mo na sa puso mo yan eh. You have to surrender it. Diba? Don't entertain, refocus. Sasama ako. Kasi kailangan ko ito. Nandyan yung family ko. Nandyan yung church ko. Yan ang activity ng simbahan ko. So, supportahan ko. Hindi yan nakafocus ka. Hindi ako sasama kasi busy ako. Sino bang hindi busy dito? Diba? We have all the alibis not to attend. Pero mag-focus ka sa alibis mo eh. Hindi ka talaga makakapunta. Yan ba yung temptation mo ngayon? You see? Actually, ang problema rin natin, pagsisimba pagka minsan eh. Hanggang ngayon ba, ang struggle mo, hindi yung pag-attend pa rin? Pag-attend pa rin yung struggle mo hanggang ngayon. Bakit hindi ka mag-refocus at palitan mo, Sunday is always the Lord's Day. Di ba? Sunday is always the Lord's Day. Alam nyo, I have to admit, sabi ko kay Pastor at one time, Pastor, ang temptation ko ngayon, yung pagka minsan, hindi ko alam kung mabait lang tayo o ginagamit lang tayo. No? Nung nakaraan, ang daming bisita, tapos mamaya may darating uli. Ang feeling ko, yung simbahan natin, meron tayong tinatawag na prophet's room talaga na talagang magdadagdag pa nga kung the Lord's willing, kung meron mang lugar, no? Talagang na sabi ko, lagi tayong puntahan. Alam mo, I had to admit, sabi ko, Pastor, minsan, hindi ko alam kung mabait lang tayo or what. Pero pagka minsan, mabait o inaabuso na tayo. Sabi ko, Lord, Pastor, nag-aano lang ako sa'yo kasi papakainin mo sila, aasikasuhin mo yung mga beds nila, tapos wala naman yan, dyan lang naman yan, tapos hahatid mo sila, ikaw yung naghanda ng lugar nila, ikaw pa maghahatid, papakainin mo pa sila. Di ba? Hindi ko alam kung ano lang tayo, o mabait lang tayo, o naabuso na tayo eh. Pero ano sabi ni Pastor? Sabi niya, as we have opportunity, let's help. Baka mamaya, we are tending angels unaware. Ang daming angels niyan, Pastor. Pero that's our opportunity to serve. Di ba, nandun na ako sa gano'n. At one time nga sabi ko, wag mo na ihatid dyan. Sino ba yan? Wala namang coordination sa atin yan. Pero ganun pa man, sabi ko, our service orientation will tell me, asikasuhin mo sila. Pero tempted na ako talaga. No? Wag mo nang intindihin yan. Kaya na nila yan. Pero hindi eh. My service orientation tells me, serve. Kung kinakailangan mapuyat ka para sa kanila, do it. Alam mo, gano'n na yung nararamdaman ko pagka minsan. Ano ba tayo? Abuse ba tayo o mabait lang tayo? Diba? Whatever it is, lagi nating tandaan, that's our opportunity to serve. Alam mo, every time naalala ko yung pagpupunta kami sa ibang lugar, doon ko na-realize the benefit of serving. Kung paano ka asikasuhin, paano ka mag-asikaso dito, doon ka rin ka-asikaso sa ibang lugar. Para bang napaka-special mo. To the point, sasabihin niya, Sir, ito po para sa inyo. Hindi lang ulam ang ibibigay sa iyo, may cash pa. Di ba? I don't know. Bakit? Kasi yung temptation mo not to do something good sa kanila, pinapalitan mo, you're focused on things. Sabi mo, ano yung pwede kong magawa? Ano yung pwede kong maipaglingkod? So mga minamahal, pagka minsan nandun tayo eh. Kaya nga sa Sunday school, sabi ko, we have to admit, pag tumatagal ka na sa simbahan, parang it seems alam mo na lahat. Yes. Alam mo na yung oras, alam mo na yung preaching, parang sabi mo, narinig ko na yan eh. Alam ko na yung kantahan, ito yung papakanta, ito yung gagawin, ito yung recitation, alam ko na yan.
Di ba? So, pag tumatagal ka sa church, yung temptation not to attend, nandun lagi. Alam ko na yan eh. Pero hindi ka dapat nag-focus dun sa alam mo na. Ano yung ipapaalam ng Diyos sa'yo sa araw na yan? Diba? Tinuturuan tayo to submit eh. First. And number three, resist the devil. Hindi pa pwedeng ikaw ay mag-resist without submitting yourself first to God. Number three, resist the devil. After we have humbled ourselves and submitted to God, we are then told to defy the devil. That's why sabi ng James 4:7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Alam mo mga kapatid, hindi ang mga mananampalataya hindi siya napoposes. Okay? Walang tinatawag, pag Kristiyano ka, walang evil possession. Pero merong tinatawag na obsession. No-obsess ang isang mananampalataya. Alam mo yung no-obsess? Ma'am, ano po yung obsessed? Yung para bang tumataba ka, ano yun? Obese po yun. Hindi po yun. Yung para bang hindi ka makawala doon sa gustong-gusto mo. Diba? Parang binigyan ka ng green matcha, tapos yung green matcha na yan, laging nasa isip mo na pag binigyan ka, hindi ka makaresist. Obsessed ka nung kahit sa ka pumunta, yun ang hanap-hanapin mo. Parang ganun lang. Diba? Pag pupunta ka sa 7-Eleven, alam mo na. Kasi dahil obsessed ka ng Slurpee o kaya ng milk tea, kahit saan ka pupunta dyan, lagi yun ang kukunin mo. Bakit? Obsessed ka dun eh. Diba? Parang isang bata dyan, no? Na pag nakakita ng telepono, ng iPad, ang gagawin niya, manonood lang siya ng Skibidi. Obsessed siya eh. Hindi siya possessed. Diba? Pag possessed, makikita mo yan, nagbabago yung mukha niya, nagkakaroon ng panlilisik ng mata yan. Ang tawag doon, evil possession. Ang pinakamatindi niya, lumulutang mag-isa yan. Diba? Ang hirap pong tawagin po natin si Preacher Rene. Para ikasaw. Magtatago na tayo. Diba? Ang hirap kaya yun. Yung nagpapataboy ka ng masamang espiritu, kailangan pala, injection lang pala kailangan yun. No? Para matulog. Diba? So, we don't possibly resign ourselves to attack. Mga minamahal. We are to fight back. The New Testament often describes the Christian life as a spiritual battle against evil forces using war terms such as fight, such as conquer, strive, and overcome. Ang mga Kristiyano are often compared to a soldier serving in the enemy territory. Nandito tayo sa lugar na kung saan may battlefield. Paglabas mo pa lamang dyan, may temptation ka na. Pag kausap mo pa lamang ito, natetempt ka na. Pagka minsan, kaya ang tanong dito, how can we resist the devil? Paano yun? Sabi ng Bible sa Ephesians chapter 6 verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Number 1, we must accept God's salvation. Hindi na kailangan save ka muna. Hindi mo ma-resist yung devil unless na ikaw ay nagsabi sa Panginoon ng yes. Kasi tayo ay defenseless without Christ. Kaya nga ang tawag natin doon, helmet of salvation. Our mind protected by God. Our minds are protected by God. Remember this, if you are a believer, Satan cannot force you to do anything. He can suggest. Nagsasuggest lang siya, bakit hindi mo subukan to? Masarap ito. Bakit hindi mo i-try ito? Try it. Ganun siya. Hindi
Hindi siya yung ipo-force ka niya, no? Nagsasuggest lagi siya. Diba? Ganun lagi siya. Kaya nga, yung temptation ni Eve, di ba? Sa garden, masarap tikman niyang ano na yan, fruits na yan. Di ba? Try mo. Trinay nga. Masarap naman talaga. Kaya lang, lahat yun, nagkamali na. Di ba? So, how can you resist the devil? You must accept God's salvation. Hindi mo pag unbeliever ka, definitely, bihag ka na agad. Number 2, you must use the Word of God as your weapon against Satan. That's why sabi ng Matthew chapter 4, kanina binasa natin yan. Ang Panginoon ay natempt. Sabi niya sa Matthew 4:4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Tinetempt siya eh. Sabi niya, bakit hindi mo gawing bato itong nagutom ka na eh. Bakit hindi mo gawing bato itong malaking tipak ng bato ito at kumain ka? Kaya naman niyang gumawa ng tinapay sa malaking tipak ng bato para mabusog siya, pero hindi yun ang purpose ng kanyang temptation eh. Hindi yun ang kinakailangan niya. Hindi yun ang kailangan patunayan niya. Di ba? Susundin niya dahil sa udyok lang, sinuggest. Hindi lahat ng isasuggest sa'yo, gagawin mo. It is just a suggestion. Kaya nga, ang Panginoon ay sumasagot ayon dun sa alam niyang salita ng Diyos. That's why sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. That's why napaka-importante ng camp, no? Dito finifeed yung spiritual life mo. The only food of our soul and spirit are the Word of God. Ang pagkain mo, kanin eh. Pansit, spaghetti, Jollibee, Chowking. Pero yung kaluluwa mo, anong pinapakain mo dyan? Di ba? Ang pagkain niyan, salita ng Diyos. That's the only food na meron ang ating kaluluwa. Yung pa yung dinadiet mo, magda-diet po ako ngayon. Anong kasi kailangan po pumayat ang aking kaluluwa at spirito. Kasi overweight na po siya. Ha? Walang overweight. Yun nga yung malnourished eh. Diba? Naumatid ka ngayon, tulog ka naman. Diba? Paano ka pa mapakain ng maayos? Makakita ka ba ng pinapakain ng tulog? Hindi kakain yan, hindi ngunguya yan. Diba? Ayan tuloy, nagising ka tuloy. Sapagkat matatapos na rin tayo. Gumising ka na. Parang awa mo na. Okay. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ng Jesus, sabi ng Panginoon, Matthew 4:7, Jesus said unto him, it is written, thou shalt not tempt the Lord thy God. Sinabi rin niya sa verse 10, then said Jesus unto him, get thee behind me, Satan, for it is written. Sabi niya, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only thou shalt serve. Tignan mo, ang Panginoon ay nag-model sa atin nung siya ay na-tempt sa wilderness. Every time, si Satan nagsasuggest ng temptation. Okay? Jesus countering it by quoting the Scripture. Sapagkat, hindi ka dapat makikipag-argue kay Satan. Hindi niya sinabi na, I'm not hungry. Sabi ng Panginoon, hindi ako gutom. Okay lang ako. Hindi. Kinakailangan ang sagot niya, ang tama, ay magbagin siya kung ano yung nasa isip, puso niya na salita ng Diyos. That's why napakahalaga ng Bible reading. Napakahalaga ng memory verse. There's power in God's Word. At si Satan ay natatakot dito. No? Natatakot dyan. Ang problema natin, minsan, yun ang kinakalimutan natin. Yun ang ini-ignore natin. Hindi natin kinakalimutan, but we ignore the Word. Nagiging passive tayo.
Kaya tayo, we fall into temptation. Bakit? We ignore the Word of God. Don't ever try to argue with the devil. Sapagkat he's better at arguing than you are, having had 1,000 years of practice. Pinractice din niya yan eh. Diba? Sa galing niya dyan, hindi ka mananalo. Hindi mo pwedeng mabluff si Satan with logic o yung mga opinion. But you can use the weapon that makes him tremble. Ano yon? The truth of God. Kaya napakahalaga ng memorizing the scripture. Nung sa Bible study namin, isa sa mga ginagawa ni Brother Jem, pagkatapos kong mag-Bible study, siya yung may memory verse tayo. Nabigla ako. Sabi ko, galing nun ah. No, sa Bible study, merong memory verse. No, in which sabi ko, that's better. Diba? Pati yung unbeliever, kasi save lang, nag-memory verse. Hindi ko alam kung anong sa Katoliko pa yata yung naano niya. Pero nag-memory verse. Diba? Napilitan siya. Kasi bakit? Ang Biblia sa kanila, display lang. Pero dito, hindi, binabasa. So mga minamahal, I challenge you, memorize verses. Okay? Huwag nating hayaan tumatanda tayo sa pananampalataya na nag-stop na rin tayo to memorize. Diba? Huwag mo hayaan na habang tumatagal ka, nababawasan yung memory verse mo. Bagkos na dadagdagan at inonet. Diba? Habang ikaw ay nagkakaedad ng maganda, dalong dumadami ang memory verse. Sir, hindi na mag-sink in sa isipan ko eh. Makakalimutin na ako, uminom ka ng ginkgo biloba na para makapag-memorize ka. Mag-exercise ka para yung dulay ng dugo mo ay maging maayos. Para makapag-memorize. Naalala niyo yung COVID time natin? Diba? Ang daming memory verse. No? Ang bilis mo makapag-memorize. Diba, Che? Naalala mo yun? Pero pinamemorize tayo, ang dami. Diba? Nakalimutan na natin ngayon yun. Pero nandun yun eh. No? Nandun pa rin yun. So yun ang panlaban mo. Yun ang laban. Kaya yung camp natin mahalaga eh. That's why I promote yung camp. Oo. Yung pa yung aabsinan mo, yung pa yung kukulangan mo, hindi mo naka-attend ng gantong araw, gantong oras na lang po ako pupunta. Ang dami mong alibay. Oo. Ang dami mong arte. Alam mo, first time ka, maintindihan kita eh. Pero pag matagal ka na, hindi ko maintindihan yan. Nakailang beses ka na sumama ng camp. You see? Kakaiba eh. Ito ngayon, nandito, tapos biglang, correction, hindi outing ang pagpunta natin doon. It's a part of our camp. It's not an outing. Hindi outing yan. Although may dagat dyan, pero hindi outing ang tawag dyan. Part pa rin ito ng programa ng ating camp. No? So, number 5, the last. Not only refocus your attention on something else. Reveal your struggle to godly friends or support group. Resist the devil. And number 4, realize your vulnerability. God wants us never to get cocky or overconfident. That is the recipe for disaster. Pag ikaw, nagyabang ka na, sasabi mo, kaya ko yan. That's the fall. That's the disaster. Ang sabi ng Jeremiah, sabi niya, Jeremiah 17:9, the heart is what? Ang puso ay nagdurugo. Hindi. Sabi ng Bible, ang puso ay mandaraya at higit sa lahat na bagay ay totoong masama. Sino ang nakakaalam? Sabi niya, the heart is deceitful above all things. Diba? Kaya niyang mag-hide ng mga bagay na yan. At sasabihin niya, pagka minsan sasabihin niya, kaya ko to. Hindi ko sila kailangan. Magtatagumpay ako kahit wala ang simbahan.
Magtatagumpay ako kahit walang pastor. Magtatagumpay ako kahit wala kayong preachers. Kaya ko to. Kahit wala kayong mga kabarkada ko sa church, kapatid ko sa church, kaya kong abutin yung pangarap ko nang hindi ko kayo kasama. Kaya ko yan. Yes, kaya mo yan. Kahit wala ang Diyos, kaya mo yan. Pero, ang tanong, una, masaya ka ba talaga doon? Pangalawa, yun ba ang pinakamagandang tagumpay sa buhay mo? Na wala ang Panginoon sa buhay mo. Maraming tao ang nagtagumpay. Diba? Nagkaroon ng magandang kabuhayan nang wala ang Diyos. Wala ang church. Kaya yan eh. Namuhay ng merong pandaraya. Yumaman. Madali lang yun eh. Diba? Pero wala ang Diyos. That means we are good of fooling ourselves. Given the right circumstances, any of us are capable of any sin. Alam nyo ba, lahat tayo capable of any sin? Capable tayo. Capable tayo magsalita ng masama, magmura, manloko, manlait, manukso. Diba? Manlait, manukso, mandaya, magsinungaling. We are capable of that. Kahit wala nagturo sa'yo. Kasi wala namang magulang magtuturo sa'yo ng mga masama. Tama po ba? Magulang? Wala. Pero bakit nagagawa natin? Because of our nature. Sinful nature. We must never let down our guard and think we're beyond temptation. Hindi ka exempted dyan. Don't carelessly place yourselves in tempting situation. Sabi nga, si Superman, malakas siya. Pero there's only one thing na kung saan humihina siya. Ano yon? Si Delilah. Hindi po siya. Hindi si Delilah. Siya ba? Hindi si Lois. Hindi rin si Lois. Yung Krypton. Yung kryptonite. Pag lumalapit siya doon, ayun, nangihina na siya. Diba? Sabihin, ganun din tayo mga minamahal. Kapag alam mong mahina ka doon, don't go near. Bakit? Mamaya, mangitim ka. Masunog ka. Kaya nga sabi ng Proverbs 14:16, the wise man, sabi niya, ang pantas daw ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan. Matalino ka ba? Sabi niya, humihiwalay ka dapat sa kasamaan. Ngunit ang mangmang ay nagpapakilalang palalo at timawa. Sabi niya, but the fool rageth and is confident. Anong ibig sabihin ng confident sa Tagalog? Steve? Anong Tagalog ng confidence sa Tagalog? Kayabangan. Di ba? Kaya ko to. Inaantay na talaga ako ng mga judges na yan. Ayun, talo. Di ba? Tama yung Bible. Di ba? The fool rageth and is confident. Di ba? Ayun. Kala mo, hindi sa pagwapuhan yan. Hindi sa palakasan ng boses yan. Di ba? Ano pa sabi? Remember that it's easier to stay out of temptation than to get out of it. Diba? Alam mong mahina ka dyan, wag na. Alam mong dyan ka malakas, doon ka pumunta. That's why sabi ng 1 Corinthians 10:12, wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Sabi niya, iniisip mong malakas ka, iniisip mong magaling ka, iniisip mong maayos ka, iniisip mong kaya mo to. Sabi niya, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Ikaw na nakatayo, mamaya babagsak ka. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. Don't be so naive and self-confident. You're not exempt. Mamaya, matagpuan mo na lang sarili mo, you fall flat into your face. Mamaya, bagsak na tayo. Bakit? Lumapit ka eh. Bakit? You fall. Diba? Kaya nga, that's why our pastor
nagiging passionate siya sa atin. Sabi niya, kailangan natin to. Kailangan natin ng camp, kailangan natin ng church, kailangan natin ng Word of God. Yan lang ang tanging mabisang paraan upang tayo ay magkaroon ng tagumpay at manalo to defeat temptation. Mga minamahal, anong temptation mo ngayon? Ano hindi mo pagtagumpayan? Ano yung mga bagay na hindi mo kaya? That's why you need God. You need the Word of God. Diba? Ano yung naglalaban sa puso mo ngayon? Ano yung mga bagay na nahihirapan ka? Diba? Vices ba yan? Pag-inom pa rin ba yan? Paninigarilyo pa rin ba yan? Pag-chicks pa rin ba yan? Pagsusugal pa rin ba yan? O hindi pag-attend sa simbahan? O kaya pagiging lazy? Diba? O kaya kapabayaanan? Diba? O hanggang ngayon, we try to neglect everything pagdating sa gawain. Ano yung temptation mo ngayon bilang isang mananampalataya? Let's all stand up, please. Let's pray. Lord, salamat po. Pagpalain niyo po kami. Kami po ay sumusuko sa inyo at humihiling po kami ng biyaya na galing sa iyo, Panginoon. We cannot win temptation. We cannot defeat temptation without Christ, without refocusing our attention. And Lord, help us na makita namin na mahalaga pala ang mga kapatiran, mahalaga pala ang Word of God for us to succeed over temptation. At salamat, Panginoon, sapagkat you always take care of us. Alam namin, marami kaming pagkukulang, marami kaming mga bagay na hindi magandang ginawa. We are easily tempted even to sacrifice yung aming obedience sa inyo. Lord, help us this afternoon. Ikaw siyang tumulong sa amin, gumabay. If that is your prayer, the altar is open for you. And ask God, Lord, help me. I need you. Help me to overcome the temptation that I have. Ano yung nagpapahina sa'yo? Ano yung mga bagay na nag-struggle ka until now? Remember, it is a daily struggle sa buhay natin. Araw-araw ito. The altar is open for you. You can kneel down, ask God, and ask, Lord, I need your help. This is the challenge that I have. This is a struggle that I am facing right now. And I need you. I am vulnerable sa lahat. Huwag tayong magmalaki kasi sabihin natin, kaya natin to. Hindi na. Kaya ng Panginoon kasama ang Diyos. If you're done praying, ask your family or your friends, have a prayer partner,